Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Rundi TV Mo. Isang dating member ng Wawawi Dancer ay nagsalita na rin at ipinagtanggol si Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ako ng kunting pabor. Sana po pakilike ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na aking YouTube channel, Rundi TV Mo. Yun na nga itong si Ma'am Dayan Horteliza na dating member ng Wawawi Dancer at membro ngayon ng KOGC ay may pakiusap nga para sa ating mga kababayan. Sa mga gustong mapanood ang kabuang video na ito, bisitahin nyo ang YouTube channel ni Bisdak Pilipinas. Ito na nga si Ma'am Dayan Horteliza na talagang ibinahagi niya kung ano ba yung nagbago sa kanyang buhay simula nung nakilala niya si Pastor Apollo Kibuloy. May time pa daw na muntik na siyang magpakamatay, pero nga sa salita daw ng Panginoon ay nagbago yung kaniyang buhay. Ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Una po, ang background ko po, wala pa po ako sa Kingdom. I was a former TV dancer po sa noontime show under ni Kuya Willie Guillermo. Kung alam niyo po yung programa niya dati. So I'm one of the ASF dancers, which is very popular. Known sila as Wawawi Dancers. So isa po ako doon. And then at the same time, I have this, after a year, 6 years po ako sumasayaw. And then after 6 years, lumipat naman po ako sa pag-host and comedian sa Punchline, Laugh-Line, and Metro Comedy Bar with Vice Ganda and Ethel Buba, yung mga kasama ko nun dati. And then, it came to a point in my life po, Kuya Bisdak, na I was depressed. So, almost suicidal po nung panahon na yon. Kasi, extreme sadness po ang nangyari sa akin. I don't know what happened really because everything is in place. Parang kumbaga, I have a good job. I can help my family. Yung every dream ng isang typical na young people. Because during that time, I was 19, I think. During that time, na gusto kong magpakamatay because of depression. So what happened po, Kuya Bisdak, is that the moment that I want to end my life, I saw Pastor preaching on TV about the love of the Father that never changed. His message is about the power of God's love. Kasi nung panahon na yan, alas-3 na madaling araw mostly yung uwi ko after sa trabaho. So, yung buong network, off-air na siya. Like, GMA, ABS, off-air na sila kapag 3 AM, di ba? And only ACQ-KBN pero nila pang SMNI, hindi pa siya SMNI. Yun lang yung naka-on. At loud and clear na nag-preach si Pastor about the power of God's love. And then, during at that time, I cried kasi nakalimutan ko na meron pa palang Ama sa langit na nakatingin sa'yo at nagbabantay sa'yo at nagmamahal sa'yo. Kasi if you are depressed, you feel unloved, you feel unworthy, you feel nothing, you know? Parang walang kwenta yung buhay. And during at that time, naging secret televiewer po ako ni Pastor for 6 months. Secret lang, bakit? Kasi I'm very shy to tell it to my friends that I'm listening to gospel kind of a program. Kasi di ba pag nasa labas, parang, napaka-ano naman yan, parang out of nowhere ba, parang gano'n, hindi ka hindi ka uso. So, I kept it as a secret. And then finally, when I came to a point po, Kuya Bisdak, that I wanted to offer my life to the Father. Finally, I was enlightened by the message of Pastor about repentance, about the message of salvation, yun. So, kingdom doctrine. And then, year 2007, I offered my life to the Father as full-time. It means I entered the covenant of following His will no matter what. I left everything, my career. I'm at the peak of my career po during at that time. And very vulnerable, young, vibrant, kumbaga sa yung talent mo nandoon eh. Pero yung calling ng Ama po, hindi ko po ma-avoid. The calling of the Father in my life is very intense to the point that I finally decided out of my freedom of choice, hindi pa ako pinilit, out of my freedom of choice to offer my whole life to the Almighty Father.
And now, 17 years serving the Almighty Father here in the Kingdom Nation. Praise the Father. As ngayon, assigned po ako sa ISAC Central Coordinator dito po sa headquarters dito sa Davao, yung binisita niyo po. And then, also one of the Kingdom musicians as main singers, one of the main singers, and then also a dance choreographer sa mga bata po dito sa Kingdom. So all the talents that you have are being used by the Almighty Father for His honor and glory. So yun po yung story ng buhay ko po. Anong masasabi mo kay Hontiveros at sa lahat po alam mo ng kayo, mga Pilipino? Service Doc, gusto ko talaga siyang imbitahan dito sa Kingdom ba? Magkape kami dito, itour ko pa siya dito sa Kingdom. Para ma-enlighten siya. Kasi malalang aligasyon yung pinatong mo, Madam Chair, kay Pastor. Kasi mabapatas ka pa naman. Alam mo dapat na di ka dapat pumabor agad-agad sa hearsay lang, di ba? Na wala namang enough evidences ko. So kung totoong concern ka sa iyong mga bogus na mga witnesses, dapat tinulungan mo magsampa ng kaso sa korte. So di po namin kayo palalampasin sa katotohanan. Ang gusto po kasi namin marinig yung katotohanan. Hindi po namin dapat pakinggan yan sa Senate hearing. But in the court of law. So we challenge you, make those allegations detailed with affidavit, with their sign in it. If you will not respect the constitutional right of pastor, we will also not respect you. If you cannot do that, that is a bogus hearing and we will not subject ourselves to that kind. Respect us po and we will also respect you. It's not a smear campaign po. Words are cheap. So, sa korte po kasi, it's not what you say, but what you can prove. The truth can be seen by what you can prove and present. So, tulungan mo po sila, kung mabatas naman po kayo, and entertain nyo yung mga allegations nila. So, ang katapusan nitong lahat sa korte po, at ang judge po ang magbibigay ng hatol. Hindi po ikaw, kasi isa ka lang pong mambabata, isa ka lang pong public servant. Okay, hindi ko po judge. Isa ka pong public servant. So serve us with right judgment, fairness, and respect our constitutional rights. Don't be like wolves in sheep clothing po. Nagkukunwari kang tupa, pero totoo, isa kang lobo. So wag po yung lokohin ng mga tao sa mga bogus witnesses po ninyo. Maraming salamat po, Service Doc, for having us here ni Brother Carlo at nagpapasalamat po ako kay Pastor. Unang-una, marami pong nagmamahal sa iyo, Pastor. Hindi lang po kaming mga full-time workers and members, but now you can hear from non-members kung gaano nila kayo kamahal because of the goodness that you have shown. Nakikita po yan ng buong sambayan ng Pilipino. And nandito po kami lagi, hindi lang sa likod, to defend our faith, the kingdom, and you, Pastor, in all forms. It is a badge of honor para po sa amin na ipagtanggol po kayo. Kasi alam po namin na lahat po ng ginagawa nila sa inyo, it's all false accusations, mere na paninira lang po talaga. Because of jealousy, envy, ganun po, a love of money. Hindi mo matutumbasan yung lahat ng kabutihan na ibinigay niyo po sa amin. At hindi po namin yan makakalimutan. Tatanawin po namin yung utang na loob. Maraming salamat po. Ma'am Dayan, ano po yung panawagan nyo sa mga bashers ni Pastor, lalo na po yung paborito mong kambing, na-report namin yun, pinagpistahan namin yun. Panawagan ka po sa mga bashers to, para ma-enlighten po natin sila kasi mali po ang kanilang pagkaintindi sa nangyayari kay Pastor. Hindi kasi ang dami pong sumasakay po talaga dahil nga sa kasikatan ngayon. Every corner ng mga SOCMED, makikita mo puro pangalan ni Pastor at sinasakyan po ito ng mga vloggers na hindi naman po nagre-research kung ano po yung katotohanan. Hindi pa nga nag-i-interview sa amin katulad ng ginagawa ninyo, Service Doc, di ba? At ng iba pang vloggers na nakaunawa at nakakilala kay Pastor. Bago po tayo magsalita ng kung ano-ano, please, i-research nyo po. Tignan nyo po yung katotohanan. Wag lang po kayong tumingin sa views. Dahil lang po, mas marami akong views makukuha, kaya, sasakyan ko to, sisiraan ko tong taong to. Hindi po. Let's fight fairly, mga kapatid. Sa laban ng buhay, dapat, lumalaban tayo ng patas.
Hindi po yung dahil lang sa views, dahil lang sa pera makukuha mo, huwag pong ganun. Pero hindi totoo yung mga pinagsasabi mo against sa taong inosente. Ang Ama po nakakakita ng intensyon ng mga puso ninyo. Lalo na kayo mga vloggers na puro paninira ang sinasabi ninyo sa mahal naming pastor. He is an innocent man. He is a pure, napaka-spiritual na tao po ni pastor. Makabuting tao po. Huwag niyo pong ganyanin kasi hindi niyo po kilala. Marami po nasasaktan. Kaya number 1 po kami nakikita niyo na dumodepensa. Kasi alam po namin kung sino si pastor. Tapos yuyurakan niyo dahil sa mga views lang ninyo at pera makukuha ninyo sa mga vlogs ninyo. Karma po yung darating sa buhay ninyo. Hindi po kayo magtatagumpay. I tell you. Lumaban po kayo ng patas. Katotohanan po yung ipagtanggol ninyo. Katulad na lamang po ng ginagawa nila, Service Doc at iba pang mga vloggers na tumatayo po sa katotohanan. Yun ang si Ma'am Diane Hortalisa, may panawagan kay Senador Risa Hontiveros, iniimbitahan na pumunta sa Kingdom para magkape-kape. At ayun kay Ma'am Diane Hortalisa, itong mga witness nga ni Senador Risa Hontiveros ay mga bugos. Masakit yun masakit na salita yun na tawaging bugos ang inyong mga witness. Yun ang yun ang mga nagtatanong sa akin, yung mga nangbabas din na sinasabi na, oy, magkano ba bayad mo dyan? Binayaran ka ba ni Kibuloy? Bakit mo pinagtanggol yung isang rapist? May mga ganon. Mga kababayan may kanya-kanya kasi tayong paniniwala. Kung paniniwala ko na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay kailangan na mabigyan ng patas na pag-iimbestiga dyan sa Senado, dapat lang maibigay kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga, makikita naman natin na itong ginagawa ng Senate hearing na ito ay one-sided. Dapat nga, nagpatawag din itong si Risa Hontiveros para sa mga ginagawa ng mga ibang senador, sa ibang mga committee, na hindi lang yung against sa isang tao ang pinapatawag nila. May pinapatawag rin na nasa kampo ng pinuhusgahan para naman maging patas. Hindi po tayo kumakampi porket kilala si Pastor Apollo Kibuloy, porket kaibigan ni tawag nito ni PRRD, hindi tayo kumakampi. Ang nakikita lang kasi natin na hindi nga patas. Pero kung maging patas yan, nasa gitna tayo. Bakit tayo kampi? Kung halimbawa si Pastor Apollo Kibuloy ay talagang masamang tao, kakambihan ba natin yung masamang tao? Yun ang may kanya-kanya nga tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong paninindigan, may kanya-kanya tayong pinapanigan. Pero sana naman timbangin natin. Titimbangin natin, di ko naman sinasabi na dito kayo sa kasi malinis itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kayo na rin yung bahalang humusga, Pastor Apollo Kibuloy, na talaga naman kailangan na mabigyan naman ng boses dyan sa Senado. Hindi yung puro na lang mga witness ni Risa Hontiveros, sinasabi nga ni Ma'am Diane Hortalisa na bugos. Yun ang ulit magpapasalamat tayo kay Bisdak Pilipinas sa paggamit natin sa kanyang video para ipahati din natin sa inyo yung mga saloobin ng mga membro ng KOGC. Yun ang hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Virgin Religious ng Pulilan, Bulacan, kay kay City Salia Baguhan, kay Idisa Borby, shoutout kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan, kay Leonardo Cabria, kay sino ba ito? Kay Cecil Reyes, shoutout kay Bidilin Villasor, shoutout kay sino ba ito? Ika lang kay Jessica Swelto Vlog, shoutout parang ang bait ni Virus dito. Yun ang hindi ako nasasabi niya itong si Jessica. Yun ang andito lang muna at ulit pasensya na sa mga nagsasabi dito na ako'y magkano ba yung bayad ko, bakit ganon ako. Pasensya na, wala po tayong bayad dito. Hindi po tayo naghahangad na babayaran yung ating YouTube channel ng kung sino mang ating pinapanigan. Yung sa atin lang naman, dapat lang talaga maging patas yung naging Senate hearing, hindi yung naging one-sided lang. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayo lahat. God bless bawat isa sa atin.